Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5416-5435. Kabanata 5416. Halianor ay hindi natagpuan ang prinsesa ng lahi ng Glacium na mahalaga. Gayunpaman, ang bagay na ito ay kasangkot sa Thiegnostos. Ang lahi ng Yeftero ay hindi nalaman kung mayroon man o hindi ang Thiegnostos. Gayunpaman, ang 49 ay nagpakita ng nakakagulat na potensyal noong siya ay nasa lahi ng Yeftero dati. Bagaman hindi ito kapanipaniwala, hindi ito nakakagulat. Pagkatapos, inilathala ng langit na lihim na pavilion ang ranggo ng supernatural signature skill, at ang Trescentia Confember Art 40 siyam na nilikha na nauna sa pagraranggo. Ang lahat ng ito ay naging hindi mapakali ng Halianor. Sa oras na ito, magpapadala ako ng 36 na payong upang sumama sa iyo, sabi ni Halianor. Nang marinig iyon, nabalisa si Yuvan. Alam niya na ang 36 na payong ay ang pinakamalakas na puwersa ng mamamatay tao. Kabilang sa 36 na payong, karamihan sa kanila ay nasa banal na ranggo ng Celestial. Ang 36 na Umbre Guards ay bihirang kumilos ng magkasama. Kung dinala ni Yui ang 36 na payong, kahit na si James ay maayos na maghanda, mapapahamak siya. Hindi na kailangan, may kumpiyansa na sabi ni Yui. Sinabi ni Halianor, maaari kong hayaang sundin ka ng mga Umbre Guards upang maiwasan ang mga aksidente na mangyari. Tama iyon, Saint Yui. Dapat mong hayaang sumunod sa iyo ang mga Umbre Guards. Makakatulong ito upang mapangalagaan ang aming lahi. Tama siya. Hayaan ang 36 na payong na sumunod. Sa paligid nila, kahit na isang powerhouse sa antas ng pinuno ng sinaunang 4 ay maaaring mapigilan. Panipi. Sa pangunahing bulwagan, maraming mga powerhouse ang nagsalita. Tumanggo si Yui at sinabing, kung gayon, hayaang sumunod sa dilim ang dilim. Nang marinig iyon ni Yuvan, lumubog ang kanyang puso. Inaasahan niya na patayin ni James ang lahi ng Yeftero at hayaang magulong ang lahi ng Yeftero. Ngayon, tila hindi matutupad ang kanyang pag-asa. Kahit na nalulungkot siya, lumitaw siyang masaya tulad ng sinabi niya, sa tulong ni Saint Yui at ang 36 na Umbre Guards ng lahi ng Yeftero, maliligtas ang prinsesa. Dapat kang manatili at mabawi sa aking lahi. Ibabalik ko si Thea, sabi ni Yui. Si Yuvan ay inilabas sa pangunahing bulwagan at inayos upang manatili sa isang espiritual na bundok. Nang siya ay tumira sa espiritual na bundok, sinimulan niyang buhayin ang mga inskripsyon at magpadala ng mga mensahe kay James ng lihim. Sinabi niya kay James ang tungkol sa mga detalye ng lahi ng Yeftero. Sa isang pagkawasak sa madilim na mundo, maraming mga powerhouse ang nagse-set up ng porma sayon na may Yared sa tingga. Sina James at Thea ay magkasama. Sa sandaling ito, natanggap ni James ang balita mula kay Yuvan. Nang marinig ang impormasyon, sumimangot si James. Ano ang mali? May nadama si Thea tungkol kay James at nagtanong. Huminga ng malalim si James at sinabi ni Yuvan na dadalhin ni Yui ang 39 na payong ng lahi ng Yeftero dito. Panipi. Ano? Nang marinig iyon, nagulat siya. Hindi niya maiwasang tumayo. Bilang prinsesa ng lahi ng Mevrai, matagal na siyang nasa lahi ng Mevrai. Kaya, alam niya ang lakas ng sinaunang 4, lalo na ang lahi ng Yeftero. Alam niya kung paano nakakatakot ang 36 na payong ng lahi ng Yeftero. Sumimangot si James at sinabi ni Yuvan na ang 36 na payong ay nakakatakot. Kahit na sila ay nasa paunang yugto lamang ng banal na ranggo ng Celestial, kung magtutulungan sila, maging ang pinuno ng sinaunang 4 ay pipigilan. Panipi. Ano ang gagawin natin? Nag-aalala si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5417. James ay kumalas sa kanyang kamay at pinalma ang Thea. Kaagad,
Ipinagbigay alam niya ang mga powerhouse na ay set up ang Porma Sion. Jared, Kiana, Jada, at Maddox ay lumitaw bago mabilis si James. Ano ang nangyari? Kapag lumitaw si Jared, tanong niya. Ang sitwasyon ay hindi pabor sa amin. Sa isang seryosong pagpapahayag, sinabi ni James, hindi nag-iisa si Yui. Dinala niya ang 36 na payong. Nang marinig ng mga powerhouse na naririnig iyon, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Malinaw na alam nila kung gaano kalakas ang 36 na payong ng lahi ng Yeftero. Ano ang dapat nating gawin? Tiningnan ni James ang mga powerhouse na naruroon. Hindi siya maaaring gumawa ng desisyon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras o magpatuloy. Kung pinili niyang umatras, dadalhin niya si Thea at iwanan ang madilim na mundo. Ang mundo sa labas ay alam lamang na ang mga tao na nag-alis ng layo ay ang lahi ng Glacium at 49 mula sa Thiegnostos at ang gitnang eroplano. Bagaman maaaring ipahiwatig ang Jew Academy, ito ay isang posibilidad lamang. Sa pagkakaroon ng I-11 Usionary Thiegnostos, ang lahi ng Yeftero ay maaaring hindi kumilos laban sa Jew Academy. Si Jared ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, sa aking kakayahan, maaari kong pigilan ang 36 na payong ng lahi ng Yeftero. Gayunpaman, si Yui ay malakas. Kung nahuli ako, sa iyong kakayahan, hindi mo mapapatay si Yui. Panipi. Si Kiana, Jada, at Maddox ay nanahimik. Si Kiana ay nasa quasi-banal na ranggo ng Celestial, si Jada ay nasa paunang yugto ng Holy Celestial Rank, at si Maddox ay nasa huling yugto ng Holy Celestial Rank. Gayunpaman, hindi nila alam kung maaari nilang patayin si Yui kahit na nagtutulungan sila. Bakit hindi ko papatayin si Yui? I-block mo ang 36 na payong. Kung ang 36 na payong na umaatake kapag nakikipaglaban ako kay Yui, hindi ko ito mahawakan, sabi ni Jared na may mabibigat na pagpapahayag. Kahit na siya ay nasa rurok ng pagkumpleto ng banal na ranggo ng langit, ayon sa reputasyon ng 36 na payong ng lahi ng Yeftero, kung nagtulungan sila, maaari silang magtapon ng mga nakakatakot na Porma Sion. Si James at ang iba ay tumahimik. Ito ay dahil wala sa kanila ang maaaring hawakan ang 36 na payong at Yui. Si James ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, bakit hindi namin iset up ang pagbuo dito at mag-iwan ng ilang mga piraso ng impormasyon dito, na sinasabi na inilipat namin ang mga lugar. Tatulugan natin ang 36 na payong dito at akitin si Yui sa ibang lugar bago siya patayin. Naisip ni James ang isang nakakompromiso na ideya. Gumagana iyon, sinabi ni Jared, dahil lumabas ako ng bundok, dapat kong makita ang dugo. Masasaktan ko ang lahi ng Yeftero. Papatayin natin ang 36 na payong o Yui. Matapos niyang sabihin iyon, nagbago ang kanyang hitsura. Naging ibang tao siya. Mula ngayon, ako ay isang alagad ng Thiegnostos. Ako ang iyong bodyguard. Matapos ang bagay na ito ay naayos, kahit na kumalat ang pangyayaring ito, ang sinaunang 4 ay hindi gagawa sa iyo. Ngumiti si Jared. Mayroon kang mahusay na mga ideya. Babayaran kita sa hinaharap. Nasiyahan si James. Sige, ipagpatuloy natin ang pag-set up ng Porma Sion. Dapat mong isipin ang natitira. Saan tayo pupunta sa pag-akit kay Yui? Matapos nating tapusin ang pag-set up ng Porma Sion, dapat tayong magmadali sa ibang lugar, sabi ni Jared. Hinayla ni James ang mapa ng Dark World Latros na ibinigay at tiningnan ito. Matapos suriin ito, pinili niya ang isang lugar na hindi kalayuan sa lugar na ito. Ito ay isang pinigilan na lugar. Matagal na itong inabandona. Bukod, hindi ito malayo sa kung nasaan sila. Maaari silang makarating doon sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kung nagmamadali sila doon habang nasa banal na ranggo ng langit. Samantala, sinimulan ni James na lumikha ng pagbuo. Di nagtagal, Jared at ang iba pa ay natapos ang pag-set up ng pagbuo. Tapos na kami. Pinalakpakan ni Jared ang kanyang mga kamay at ngumiti. Sinabi niya, ang Porma Sion ay na-set up. Nag-iwan ako ng isang loophole. Sa 36 na payong at kakayahan ni Yui, maaari nilang pilitin na buksan ang isang crack at hayaan ang isang buhay na umalis. Ang natitira ay makulong sa Porma Sion at hindi maiiwan ito sa isang maikling panahon.
Kung si Yui ay ipinadala at nagmamadali patungo sa iba pang lokasyon, papatayin muna natin si Yui. Pagkatapos, babalik tayo at papatayin ang 36 na payong. Panipi. Mahusay. Binigyan ni James si Yared ng isang hinlalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5418. Ang pagbuo ay na-set up. Sinabi ni James, Kiana, maghintay dito at lihim na panoorin ang sitwasyon mula rito. Ipaalam sa amin kung may mangyayari. Pupunta kami sa susunod na lokasyon at itakda ang pagbuo. Sige, tumanggaw si Kiana. Si James at ang iba ay hindi nag-atubiling. Umalis sila at sumugod sa susunod na patutunguhan. Sinimulan nila ang pag-set up ng pagbuo. Ang pormasayon na kailangan nila upang may set up ang oras na ito ay komplikado. Bago pa sila magawa ang pag-set up ng pagbuo, natanggap nila ang mensahe ni Kiana. Lumitaw si Yui. Nang marinig iyon, tinawag ni James si Yared at ang iba pa. Ano ang nangyari? Naipakita ba si Yui at ang 36 na payong ng lahi ng Yeftero? Tanong ni Yared. Sinabi ni James, sinabi ni Kiana na lumitaw si Yui, ngunit hindi niya nakita ang 36 na Umber Guards. Babalik ako upang kumita kami ng mas maraming oras. Dapat kayong manatili dito at itakda ang pagbuo. Nag-aalala, sinabi ni Thea, mag-ingat ka. Maliwanag na ngumiti si James at tumugon, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Kahit na mababa ang ranggo ng aking paglilinang, ang aking pisikal na katawan ay walang talo. Hindi ako papatayin ni Yui. Matapos sabihin iyon, bumalik si James sa paunang lugar. Doon, nagtago si Kiana sa dilim. Hindi niya inilantad ang sarili. Sa kanyang ranggo ng paglilinang, mamamatay siya sa sandaling ipinakita niya ang kanyang sarili. Nagpakita si Yui sa labas ng pagkawasak. Hindi siya pumasok ng mabilis. Sa halip, tumayo siya sa kadiliman, tinatasa ang sitwasyon. Ang pormasayon ay hindi pa na-trigger. Sa makatuwid, wala siyang makitang anumang bagay sa lugar. Ginamit niya ang kanyang Zen upang i-scan ang lugar. Gayunpaman, ang lugar ay matagal nang inabandona. Walang mga nabubuhay na nilalang sa paligid. Ako si Yui ng lahi ng Yeftero. Narito ako bilang itinalaga. Malakas ang boses niya. Tumunog ang boses niya sa buong dilim at pagkawasak. Gayunpaman, walang mga nabubuhay na nilalang sa lugar. Sumimangot si Yui. Binigyan siya ni Yuva ng eksaktong lokasyon na ito, kaya bakit walang nabubuhay na nilalang? Sa kadiliman, si Kiana ay nabalisa. Alam niya na kailangan ni James ng oras upang pumunta rito. Kailangan niya ng hindi bababa sa 3 buwan. Hindi niya ipinakita ang kanyang sarili. Patuloy siyang nagtago sa dilim. Matapos maghintay ng ilang araw, nagmarcha si Yui at pumasok sa pagkawasak. Naglakad siya sa paligid ng pagkawasak, sinusubukan na hanapin si Kiana at ang iba pa. Sa kasamaang palad, wala siyang nakitang mga nabubuhay na nilalang. Wala ba sila rito? Sumimangot si Yui. Sa sandaling ito, lumitaw ang 36 na payong na nagtatago sa dilim. Saint Yui, wala rito. Natoid ba tayo? Nagsalita ang isang Umber Guard. Umiling-iling si Yui. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Dahil wala kahit sino rito, bumalik tayo, sabi ni Yui. Tulad ng walang buhay na nilalang, hindi na nais ni Yui na manatili pa rito. Kung nais ng lahi ng Glacium na ay target ang lahi ng Yeftero o ang sinaunang 4, gagawa sila ng isa pang anunsyo. Nagpasya si Yui na bumalik sa lahi ng Yeftero at gumawa ng mga pag-aayos. Nang makita na umalis na si Yui, nabalisa si Kiana. Kailangan niyang ipakita ang sarili ngayon. Tulad ng malapit na iwanan ni Yui ang pagkawasak kasama ang 36 na payong, lumitaw si Kiana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5419. Yui ay nadama ni Kiana aura sa sandaling ipinahayag niya ang kanyang sarili. Lumingon, tiningnan ni Yui si Kiana na lumitaw sa pagkawasak. Naging mabigat ang kanyang ekspresyon. Princess, sa wakas ay nagpakita ka na. Nasaan ang Thea? Nang ipakita ang kanyang sarili, tiningnan ni Kiana si Yui at ang 36 na Umber Guards ng lahi ng Yeftero na nakatayo sa kadiliman. Ngumiti siya at sinabing, Yui, hiniling ko sa iyo na pumunta dito. Gayunpaman, napunta ka rito kasama ang 36 na payong ng lahi ng Yeftero.
Tila hindi mo mahahanap ang mahalaga. Kung gayon, papatayin ko siya. Panipi. Huwag kang maglakas loob. Nagdilim ang ekspresyon ni Yui. Sumigaw siya, kung hinawakan mo siya, papatayin ko ang iyong buong lahi. Sa isang malamig na tinig, sinabi ni Kiana, ang aking lahi ay napawi ng sinaunang 4 na nakaraan. Ako lang ang naiwan. Huminga ng malalim si Yui. Pinalambot niya ang kanyang boses at sinabi, ano ang gusto mo? Wala akong gusto, sabi ni Kiana Dolly. Ipinakita lamang niya ang kanyang sarili upang makakuha ng mas maraming oras. Ano ang gusto mo? Treasures, supernatural signature skills. Hanggat pinangalanan mo ito, bibigyan ko ito sa iyo, sabi ni Yui. Si Thea ang susi sa kanya na nasakop ang madilim na mundo. Sa Thea, maaari siyang tumaas sa pinakamaikling oras na posible at maging isang powerhouse sa rurok ng pagkonsumo ng banal na ranggo ng langit. Hindi mamatay si Thea. Walang maaaring mangyari sa kanya. Si Thea ay nasa pagkawasak na ito ngayon. Kung mahahanap mo siya, maaari mo siyang ilayo. Nagpatuloy si Kiana, gayunpaman, 3 buwan ka lamang. Kung hindi mo siya nahahanap sa loob ng 3 buwan, mamamatay siya. Matapos sabihin iyon, nawala si Kiana. Ang 36 na Ombre Guards ay nais na sundin ang Kiana, ngunit inutusan ni Yui, huwag sundin siya. Hanapin si Thea. Kahit na kailangan mong maghukay ng lupa, dapat matagpuan si Thea. Sa ilalim ng utos ni Yui, ang 36 na payong ay nagkalat at nagsimulang maghanap sa lugar. Talagang hinanap nila ang pagkawasak at hinukay ang lupain. Hindi nila pinalampas ang isang solong lugar. Sa kasamaang palad, hindi nila mahanap si Thea kahit na matapos ang ilang buwan. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating si James. Sa pagtingin sa pagkawasak na naging gulo, hindi maiwasang mapigilan si James. Pagdating ni James, pinakawalan ni Kiana ang isang hininga ng kaluwagan. Nagpakita siya sa harap ni James. Ano ang nangyari? Tanong ni James. Ipinaliwanag ni Kiana kung ano ang nangyari kay James. Haha, gaano kahanggal? Tumawa si James at sinabing, tila wala siyang proporsyon dahil nag-aalala siya tungkol kay Thea. Dapat kang umalis. Pupunta ako at magkasalubong kay Yui. Kukunin ko siya doon. Sige, tumanggaw si Kiana bago lumingon. Samantala, lumakad si James patungo sa pagkawasak. Bago niya ito maabot, malakas ang tunog ng boses niya. Yui, matagal na hindi nakikita. Ang tinig ni James ay maliwanag at malakas, na umaakit sa atensyon ni Yui. Pinigilan ni Yui ang ginagawa niya at tinitigan si James ng malamig. Sa pamamagitan ng isang mabigat na pagpapahayag, sinabi niya, 49, sa wakas ay nagpakita ka na. Naghihintay ako sa iyo. Naghihintay sa akin. Para saan? Maliwanag na ngumiti si James. Ang sining ng Tresensia Completer na nilikha mo muna sa ranggo ng supernatural signature skill. Nais kong makita kung gaano kalakas ang iyong Tresensia kompletong sining ngayon. Si Yui ay nagpalabas ng isang malakas na aura. Inikat ni James ang kanyang kamay at ginambala si Yui. Sinabi niya, wala ka bang pakialam sa buhay ni Thea? Pinigilan ni Yui ang kanyang aura at tinitigan si James. Binibigyang diin ang bawat salita, tinanong niya, nasugatan mo si Yuvan at inalis mo si Thea. Naakit mo ako dito. Ano ang gusto mo? Hindi mo ba alam kung ano ang gusto ko? Ngumiti si James. Wala kang mga kwalifikasyon upang patayin ako. Si Yui ay lumitaw na hindi kanais-nais. Hindi ito tumingin sa James at Kiana, ngunit tiwala siya sa kanyang kakayahan. Dinala mo ang 36 na payong sa iyo. Ang lahi ng Yeftero ay talagang lumabas sa oras na ito. Dahil nandito kayong lahat, huwag umalis. Iwanan ang iyong mga buto dito. Panipi. Mukhang casual si James. Ikaw lang. Disdainfully, tinanong ni Yui. Itinaas ni James ang kanyang mga kamay, at maraming mahiwagang inskripsyon ang lumitaw mula sa kanyang mga palad. Ang mga inskripsyon na ito ay pumasok sa walang bisa at nawala. Haha, Yui, tingnan ang pormasyong ito na inihanda namin lalo na para sa iyo. Inaktibo ni James ang pagbuo at nawala. O hindi. Nang maramdaman ni Yui ang kapangyarihan ng pagbuo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5420.
Ang pagbuo ng lugar na ito ay nilikha ni James at itinatag ng Yared at iba pang mga powerhouse sa banal na ranggo ng langit. Hindi lamang ang pagbuo ay may kapangyarihan ng mga Rons, ngunit mayroon din itong kapangyarihan ng maraming mga powerhouse sa banal na ranggo ng langit. Kahit na si Yui ay nakakaramdam ng kakilakilabot na kapangyarihan. Kapag na-trigger ang pagbuo, nagbago ang ekspresyon ni Yui. Nais niyang makalabas sa porma sayon, ngunit huli na. Kaagad, siya at ang 36 na payong ng lahi ng Yeftero ay natrap sa pagbuo. Ang porma sayon ay nilikha ni James. Siya ay sanay sa mga porma sayon. Maaari siyang maglakad ng malaya sa pagbuo. Nagtatago sa kadiliman, napansin niya si Yui. Si Yui ay nakatiis sa presyon ng pagbuo. Ang 36 na payong sa paligid niya ay tumanggi sa kapangyarihan ng porma sayon pansamantalang. Gayunpaman, mahirap para sa kanila na masira ang pagbuo. Maaari lamang silang tumuon sa hindi masaktan. Ang sitwasyon ay tulad ng hinulaang ni James. 49, ipakita ang iyong sarili kung maglakas loob ka. Lumaban sa akin. Huwag magtago sa dilim na parang duwag. Malakas ang boses ni Yui. Sa kadiliman, tumunog ang boses ni James. Yui, sinabi ng mga alingawngaw na ikaw ay isang bihirang prodigy ng lahi ng Yeftero. Nagtataka ako kung ikaw ay may kasanayan sa mga porma sayon. Ito ay isang porma sayon lamang na nilikha ko. Matapos sabihin iyon ni James, tumigil siya sa pagsasalita. Sinimulan ni Yui na i-scan ang kanyang paligid. Nais niyang masira ang porma sayon. Sa kasamaang palad, ang pagbuo ay naglalaman ng napakaraming mga inskripsyon ng pagbuo. Naramdaman niya na mayroong mga primitive na inskripsyon ng maraming karera. Mayroon ding mga inskripsyon sa labas ng mundo. Hindi niya masisira ang mga ito sa isang maikling panahon. Bukod, ang kapangyarihan ng pormasyong ito ay nakakatakot. Hindi ito maaaring masira ng malakas. Lumakad si James sa labas ng porma sayon at lumitaw sa labas nito. Ngayon, kailangan niyang makakuha ng ilang oras para kay Yared at ang iba pa upang may set up ang pagbuo. Naghintay siya sa labas ng porma sayon. Lumipas ang mga araw. Di nagtagal, nakatanggap siya ng balita mula kay Yared. Matapos matanggap ang balita, alam ni James na oras na upang kumilos. Nagpakita siya sa harap ni Yui at ang iba pang mga powerhouse sa pagbuo. Naghahanap ka ng kamatayan. Nang lumitaw si James, inatake siya ni Yui. Gayunpaman, hindi lumaban si James laban kay Yui head-on. Sa halip, ginamit niya ang Blight Omniscience upang maiiwasan ang pag-atake ng huli. Kahit na mabilis si Yui, pinigilan siya ng porma sayon. Nabawasan ang kanyang bilis, at maaaring masiguro ni James ang kanyang mga pag-atake. Nagpakita si James sa malayo at ngumiti. Sinabi niya, Yui, tila nababahala ka tungkol sa Thea. Kung wala siya, ang iyong bilis ng paglilinang ay mabagal, na ginagawang mahirap para sa iyo na malupig ang madilim na mundo. Kaya, hindi mo nais na mamatay si Thea. Sumulyap si Yui kay James. Sa casual, sinabi ni James, hindi na ako maglaro ng mga laro sa iyo. Kung maaari kang makahabol sa akin, malalaman mo kung nasaan si Thea. Sa iyong kakayahan, maaari mong iwanan ang pagbuo pagkatapos bukas ang rift. Panipi. Kapag si James ay tapos na makipag-usap, nawala siya. Matapos siyang umalis, kinokontrol niya ang pagbuo sa kadiliman, na hinahayaan ang loophole ng formation show. Si Yui ay isang powerhouse. Kapag lumitaw ang kapintasan, naramdaman niya ito. Pag-atake. Nang walang pag-aatubili, naglabas siya ng isang order. Agad na, ang 36 na payong ay nagsimulang atake sa pagbuo. Sa sandaling sinalakay nila, isang malakas na kapangyarihan ng pagkakulong ang lumitaw at nakakulong sa kanila. Kahit na ang 36 na Ombre Guards ay pinamamahalaang magbukas ng isang rift, nakakulong sila. Hindi nila maiiwan ang pagbuo. Si Yui lamang ang hindi nakakulong. Kapag lumitaw ang isang rift sa porma sayon, isinugod ito ni Yui. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5421. Siya ay nagsimulang makaramdam ng aura ni James habang siya ay umalis sa porma sayon. Hindi nagtagal para sa kanya na kunin ito, at mabilis niyang hinabol si James. Sa halos isang instant, nahuli niya si James, na hindi nagpapakita ng awa habang naglulunsad siya ng isang agarang pag-atake. Isang kakilakilabot na puwersa ang lumusot at sinalakay ang likod ni James.
Sa kabila ng pag-atake, ang kanyang katawan ay nanatiling hindi nasugatan. Ngayon, ito ay mas malakas kaysa noong siya ay nasa labas ng Glacium Holy Land. Ang pag-atake ni Yui ay napatunayan ng walang saysay. Kahit na hindi makakasama ni Yui si James, ang epekto ng malakas na puwersa na naging sanhi ng pagsulong ng enerhiya ng dugo sa loob ng katawan ni James. Ilang sandali, hindi napigilan ni James ang magulong enerhiya ng dugo sa loob niya. Nakaramdam siya ng init sa kanyang lalamunan at naglabas ng isang bibig ng dugo. Ang makapangyarihang puwersa ay nagpadala kay James na natitised, na nagdulot ng walang bisa sa isang rift. Pinasok niya ito, inagaw at dinurog ang isang Pyraxis rune, at pagkatapos ay nawala sa loob ng rift. Ang Pyraxis rune ay isang mystical rune na nagpapagana ng pagkawala at walang bisa na teleportation sa pag-activate. Gayunpaman, ang natitirang aura ng walang bisa na teleportation na naiwan ay madaling makita ni Yui. Hinabol niya si James sa pamamagitan ng pagsunod sa aura ng Pyraxis rune. Di nagtagal, nahuli ni Yui si James. Si James ay nagtataglay ng isang mahusay na Pyraxis rune na may kakayahang dalhin siya sa malalayong lugar sa pag-activate, na nag-render kahit na hindi siya hinabol ni Yui. Gayunpaman, pinili niya na huwag magamit ito, dahil ang kanyang kasalukuyang layunin ay upang maakit si Yui sa susunod na Porma Sion. Matapos ang isang serye ng mga twists at pagliko, sa wakas ay lumitaw si James sa lokasyon ng Porma Sion. Nang umuusbong, pumasok siya sa mga lugar ng pagkasira. Di nagtagal, nahuli si Yui. Hindi makaramdam ng pag-alis ni James na si Aura, itinalaga niya na si James ay nakatago sa loob ng mga lugar ng pagkasira at hinabol. Gayunpaman, ang pagbuo ay aktibo agad habang pinapasok niya ang mga lugar ng pagkasira. May isang bagay na hindi maganda, natanto ni Yui habang naramdaman niya ang kapangyarihan ng Porma Sion. Sa sandaling iyon, inihayag ni James ang kanyang sarili na hindi kalayuan kay Yui. Sa isang smirk, sinabi niya, "Yui Eftero, napapahamak ka." Sa iyo, ang ekspresyon ni Yui ay naging mabagsik. Kahit na nag-set up ka ng mga Porma Sion at isang kakilakilabot na lineup dito, ano ang magagawa mo? Inscan niya ang kanyang paligid at ipinahayag ng malamig, ibunyag ang iyong sarili. Tingnan natin kung paano mo ako makitungo. Ang boses ni Yui ay sumigaw. Nang marinig ang kanyang tinig, maraming mga powerhouse, kabilang ang Kiana, Jedranka, Madex, at Yered, ay sabay-sabay na lumitaw. Samantala, si Thea ay nanatiling nakatago sa malayo nang hindi inihayag ang kanyang sarili dahil mababa ang kanyang base sa paglilinang. Sinulyapan sila ni Yui, nakasuot ng isang hindi kanais-nais na ekspresyon, at sinabi, "Ilan lamang sa iyo at ang pagbuo na ito. Sobrang overestimating mo ba ang iyong sarili o pinapabagsak ako?" Nakulong sa loob ng Porma Sion at napapaligiran ng ilang mga powerhouse, si Yui ay nanatiling hindi nag-iingat. Pinalabas niya ang isang walang talo na pag-uugali. Sumakay si Yered at sinasabing casual na, "Ako lamang ang sapat upang patayin ka." "Ikaw." Tumingin si Yui kay Yered, nagbabago ang kanyang ekspresyon habang naramdaman niya ang aura ni Yered. Nagdilim ang kanyang mukha habang dahan-daang binibigkas niya, ang rurok ng pagkumpleto ng banal na ranggo ng langit. "Eksakto," sagot ni Yered. Kailan lumitaw ang isang pagkumpleto ng banal na ranggo ng celestial ranggo sa madilim na mundo? Huminga ng malalim si Yui. Sa kabila ng pagsasaalang-alang sa kanyang sarili ng isang henyo at isang powerhouse, nadama niya ang medyo hindi mapakali na nakaharap sa isang pagkumpleto ng banal na ranggo ng celestial. "Ako ay isang alagad ng Theognostos. Sa oras na ito, naatasan ako sa pagprotekta sa santo ng Theognostos. Ayaw kong ibunyag ang aking sarili, ngunit dahil iginiit ng santo na patayin ka, wala akong pagpipilian kundi ipakita ang aking sarili," sabi ni Yered na may isang walang malasakit na pag-uugali. Si James ay nagsuot ng isang ngiti sa kanyang mukha. Si Yered ay tunay na malayo. Kahit na ang pagtatangka na patayin si Yui ay nabigo sa oras na ito, ang lahi ng Yeftero ay hindi maglakas loob na gumanti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5422. Gaano? Ito ay isang bitag ng kamatayan. Ang posibilidad ng nakaligtas sa Yui ay napakababa.
upang gawin ang mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo na lubos na naniniwala sa pagkakaroon ng Theognostos. Matagal nang naghanda si James para dito. Gumamit siya ng mga inskripsyon upang maitala ang lahat sa lugar na ito. Kapag namatay si Yui, ikakalat niya ang mga detalye ng labanan, na kumakalat ng impormasyon sa buong Dark World. Ang ekspresyon ni Yui ay naging solemn. Sa sandaling ito, tumindi ang presyon mula sa pagbuo. Sa loob ng pormasayon, biglang nakaramdam si Yui ng isang kakilakilabot na puwersa na lumusot sa kanya. Sa kabila ng pagiging isang maagang yugto ng banal na ranggo ng Celestial Rango, hindi niya makatiis ang pressure na ito, at lumitaw ang mga bitek sa kanyang katawan. Whoosh! Sa instant na iyon, maraming mga inskripsyon ang lumitaw sa buong paligid. Ang mga ito ay misteryoso, pulsating at flickering bago magbago sa enerhiya ng Taebaek. Hindi mabilang na energies ng Taebaek na nakapaloob at sumulong patungo kay Yui. Agad na nakarating ang aura ni Yui sa rurok nito, at tinawag niya ang isang longsword sa kanyang kamay. Waving ang Taebaek, isang pabilog na proteksyon na hadlang na ipinakita sa paligid ng kanyang katawan, na hinaharangan ang mabangis na pagsalakay ng malaganap na enerhiya ng Taebaek. Ang brat na ito ay medyo malakas. Ngumiti si Yered at sinabing, lahat kayo ay umatras. Iwanan ang laban sa akin. Kung hindi ko siya mahawakan, walang kabuluhan ang iyong mga pagsisikap. Habang nagsalita si Yered, mabilis na umatras si James at ang iba pa at lumitaw sa labas ng pormasayon. Sa loob ng pormasayon, lumakas ang aura ni Yered. Sa sandaling ito, pinalabas niya ang mga kakaibang apoy sa buong katawan, na nagiging sanhi ng pagtaas ng temperatura. Ang lahi ng Flama. Naramdaman ito ni Yui habang sumabog ang kapangyarihan. Sumangot siya at sinabing, Theognostos. Hindi ka isang buhay na pagkatao ng Theognostos. Ikaw ay isang Flamme. Si Yered ay mahina nang umiti at sinabing, ako ay mula sa lahi ng Flama. Gayunpaman, sumali ako sa Theognostos nang mahina pa rin ang aking base sa paglilinang at naging isang alagad sa ilalim ng isang Transcendental Bliss Rango ng Rango. Kahit na sa isang sobrang pagpatay na pormasayon, at kahit na nakaharap sa isang rurok na pagkumpleto. Malalim sa loob ng pagbuo at nakaharap sa isang top-tier powerhouse, si Yui ay nanatiling tiwala. Ang kanyang aura ngayon ay napakalakas, hindi gaanong naiiba kumpara kay Yered. Bilang isang mahuhusay na powerhouse ng lahi ng Yeftero, nilinang niya ang iba't ibang mga kasanayan sa martial arts ng lahi at kahit na lumikha ng maraming walang kapares na mga kasanayan sa martial arts. Gayunpaman, hindi niya ito pinakawalan. Kung ginawa niya, sapat na sila upang mabiga ang mundo. Sa pamamagitan ng isang kakaibang longsword sa kamay, pinalabas niya ang isang malakas na aura. Suppression. Sa labas ng pormasayon, isinaaktibo ni James ang pagbuo, at agad itong sumailalim sa mga pagbabago. Hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw, na naglalabas ng isang sobrang kakilakilabot na kapangyarihan at naglalayong kay Yui. Ang pag-atake na ito ay naaayon sa pagsasama ng kapangyarihan ng pormasayon na may lakas ng Yered, Tiana, Madex, at Jedranka. Kahit na si Yui ay hindi makatiis sa pag-atake na ito. Ang walang bisa sa paligid niya ay patuloy na kumalas. Ang makapangyarihang puwersa ay iniwan siya sa isang halip na hindi nasisiyahan na estado, na may mga bitek na lumilitaw sa kanyang katawan at dugo na sumasakop sa kanya. Ang kanyang buhok ay nagkalat, at ang kanyang katawan ay naligo sa dugo. Gayunpaman, sumabog siya sa pusong pagtawa. Haha, ang kanyang pagtawa ay sumigaw sa lugar, na nagdadala ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Alam lamang ng madilim na daigdig na ang lahi ng Yeftero ay may isang henyo na tinatawag na Yui Yeftero, ang santo ng lahi, ang pinuno ng angkan. Gayunpaman, hindi ako nag-roam sa labas ng mundo, kaya't hindi nila alam ang tungkol sa aking lakas ng labanan. Ngayon, gagawa ako ng isang pangalan para sa aking sarili sa labanan na ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5423. Ang kanyang tinig ay nagdala ng isang kakilakilabot na kapangyarihan, na nagiging sanhi ng kahit na mabisang pormasayon na magpakita ng mga palatandaan ng pagkabagabag. Ano ang isang kakilakilabot na kapangyarihan? Sabi ni James na may malubhang ekspresyon habang pinapanood niya ang pagbuo na nasa gilid ng pagkawasak. Agad siyang nagutos, panatilihin ang pagbuo ng buong lakas.
Kung namamahala si Yui na masira ngayon, mawawalan tayo ng mukha sa isang malaking sukat. Kung ang isang sobrang pagpatay na porma sayon at isang rurok ng pagkonsumo ng banal na ranggo ng celestial ranggo ay hindi maaaring pumatay kay Yui, ang kanyang reputasyon ay mag-skyrocket, at ang prestihiyo ng lahi ng Yeftero ay maaabot ang hindi pa naganap na taas. Bagaman nasugatan ang super pagpatay sa Yui, hindi ito nakamamatay. Ang kanyang aura ay masigla tulad ng isang Diyos ng pagpatay. Itinuro ang kanyang longsword sa Yered, dumilim ang kanyang mukha habang sinabi niya, "Ngayon, papatayin ko ang isang rurok na pagkumpleto." Nakaharap sa eksenang ito, nanatiling kalmado si Yered. Sa isang pag-iisip, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa paligid niya, patuloy na tumitibok bago magbago sa isang dagat ng apoy. Ang nagniningas na kalawakan ay agad na nakapaloob sa Yui. Ang dagat ng flames ay nakakatakot na maaari itong agad na maalis ang isang banal na powerhouse ng ranggo ng Celestial. Gayunpaman, si Yui ay nanatiling hindi maapektuhan sa loob nito. Ang pagswing ng longsword sa kanyang kamay, sinira niya ang nagniningas na kalawakan, na lumilikha ng isang crack. Mabilis na sumulong, lumitaw siya sa harap ng Yered sa isang instant. Inilagay ni Yered ang kanyang mga kamay sa likuran niya, at isang malakas na puwersa na ipinakita sa loob niya, na nagko-convert upang makabuo ng isang protection na kalasag. Ang tibak ni Yui ay tumama sa protection na kalasag, sinimulan ang isang paligsahan at paghaharap ng lakas sa pagitan nila. Ang eksena ay nagyelo, na nagpapahiwatig na ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawa ay hindi makabuluhan. Ang mga veins ay nakabulok sa mukha ni Yui, at ang kanyang ekspresyon ay nagdilim. Sa kaibahan, si Yered ay nanatiling binubuo. Tila na isinagawa na ni Yui ang kanyang buong lakas, habang si Yered ay hindi pa ito nagawa. Gayunpaman, ipinahiwatig din nito ang takot ng Yui dahil malalim siyang nakatago sa pagbuo at tinitiis pa rin ang presyon nito. Ang eksenang ito ay tumagal ng ilang sandali. Itinaas ni Yered ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa na naging materyal mula sa kanyang palad, direktang nakakaakit kay Yui. Ang balanse ay agad na nasira, at ang katawan ni Yui ay ipinadala na lumilipad. Ang mga bitek ay lumitaw sa kanyang katawan. Sa kritikal na sandaling ito, ipinangako niya ang isang malakas na puwersa upang mapanatili at maiwasan ang kanyang katawan mula sa ganap na pagkawasak. Mabilis na inayos ng puwersa ang mga bitek sa kanyang katawan. Nagpakita siya sa malayo, pinupunasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. "Magaling," sabi niya na may kakaibang ngiti. Sa sandaling ito, isinaaktibo ni James ang pagbuo, at ang nakasisindak na kapangyarihan ng porma sayon ay patuloy na nagwawalis. Si Yui ay tumayo sa walang bisa, pilit na tinitiis ang puwersa ng porma sayon. Unti-unting itinuwid niya ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay tila naging transparent, vaguely na isiniwalat ang kanyang kumukulong dugo, pag-mutate ng mga buto, at pagbabago ng aura. Ano ito? Ang mukha ni Kiana ay nagbago ng hindi sinasadya. Ano ang mali? Mayroon bang hindi pangkaraniwan? Tanong ni James. Huminga ng malalim si Jadranka at sinabing, ang art ng Tetralis ng Yeftero race. Ang arte ng Tetralis. Ano ang pinagmulan nito? Tanong ni James. Ipinaliwanag ni Kiana, ang kataas-taasang ipinagbabawal na sining ng lahi ng Yeftero. Nabalitaan na kapag ang lihim na sining na ito ay itinapon, ang katawan ay magsasama sa kadiliman, walang katapusang pagsipsip ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Bukod dito, ang sariling lakas ay agad na maabot ang rurok nito, kahit na lumampas sa kasalukuyang kaharian at papasok sa susunod. Panipi. Si Jadranka ay tumanggo ng tame time at sinabi, ang bawat lahi ng primeval ay may tulad na ipinagbabawal na sining. Kabilang sa mga ito, ang lahi ng Yeftero ay maraming ipinagbabawal na sining. Karaniwang naitala sila sa mga sinaunang scroll at bihirang ginagamit. Ngayon, pinilit namin si Yui na palayasin ang ipinagbabawal na sining ng lahi ng Yeftero. Tila nasa kabiguan tayo ng pagkabigo. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5424. Yered ay tila walang malasakit habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Hindi malinaw kung siya ay sinaktan ng paningin o tiwala sa pagsira sa sining ng Tetralis ni Yui. Patuloy na tumaas ang aura ni Yui.
Ang kanyang kakanyahan ng enerhiya ay pinagsama sa isa, na nagbabago sa isang haligi ng light shooting sa kalangitan. Kasabay nito, ang mga madilim na kapangyarihan na lampas sa lugar na ito ay nagmamadali patungo sa kanya, at masidi niyang hinihigop ang mga ito. Haha, tawa niya ng paulit-ulit. Sa sining ng Tetrales, maaari akong lumubog sa langit. Sino pa ang maaaring sumalungat sa akin? Ang tawa ni Yui ay sumigaw. Fancy trick. Nakaharap dito, lumitaw si Yared. Itinaas niya ang parehong mga kamay, na naghahayag ng dalawang natatanging runes, bawat isa ay nagsusumite ng ibang kapangyarihan. Ang isa ay apoy, ang isa ay yelo. Ang brat na ito, bulalas ni James sa sorpresa habang nakikita ang eksena. Naintindihan niya ang mga primitive na inskripsyon ng Glacium race at nilinang ang kapangyarihan ng yelo sa isang maikling panahon. Bukod dito, parang balak niyang pagsamahin ang apoy at yelo upang lumikha ng isang bagong puwersa. Sa sandaling ito, ang aura ni Yui ay sumulong at nalampasan si Yared. Nakatayo sa walang bisa, tinignan niya ang malayo at mahinahon na ipinahayag, papatayin kita kahit na nasa rurok ka ng pagkonsumo ng banal na ranggo ng langit. Inilipat niya ang kanyang longsword. Ang tila ordinaryong tibak na gaganapin ang kakilakilabot na kapangyarihan, na sinira ang mga porma sayon na inilatag ni James at iba pa, kasama na ang mga pinananatili ng maraming banal na mga powerhouse na ranggo ng Celestial. Ang lakas ng tibak na ito ay nagdadala ng kapangyarihan ng ranggo ng Quasi-Bliss, sabi ni Kiana, na pinupukaw ang kanyang kilay. Sumulyap siya sa Cairo. Hindi kumpleto ang isip ni Cairo. Kung hindi, maaari niyang patayin si Yui Eftero. Panipi. Bumantong hininga siya sa pagbibitiw, tulad ng ginawa ni Jadranka. Akala niya maaari nilang tunay na paksain ang santo ng lahi ng Eftero at malubhang nasira ang lahi. Gayunpaman, ang sitwasyon ay gumawa ng isang hindi inaasahang pagliko. Ang ekspresyon ni James ay naging seryoso. Kahit na ang arte ng Blizzaferno ay mabigat, hindi siya sigurado kung makatiis ito sa kasalukuyang lakas ni Yui. Sa walang bisa, itinaas ni Yared ang kanyang mga kamay, kung saan pinagsama na ang dalawang puwersa. Samantala, lumapit si Yui gamit ang kanyang tibak. Yared nawala at umiwas sa welga. Kasabay nito, nawala si Yui at muling napakita sa likuran ni Yared. Mabilis niyang inikat ang kanyang tibak. Sa nick ng oras, tumalikod si Yared at hinagis ang pagsasanib ng yelo at apoy sa kanyang mga palad. Ang tibak ni Yui ay nakipag-away sa kapangyarihan mula sa sining ng Blizzaferno. Gayunpaman, ang kanyang tibak ay agad na napuspos. Ang labis na puwersa ay sumalakay kay Yui, at ito ay sapat na malakas upang tumusok sa pamamagitan ng kanyang katawan. Gayunpaman, patuloy na hinihigop ni Yui ang mga madilim na kapangyarihan, mabilis na nagpapagaling sa madugong butas sa kanyang dibdib. Sumigaw ng mabilis na umatras. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, ang mga mystical inscription ay nagko-convert at nabuo ang isang nagninangas na pulang longsword. Ang tibak na ito ay isang pagpapakita ng sumpa ng Flamme. Ngayon, walang pinigilan si Yared. Boom! Bumangga ang dalawang tibak. Parehong Yared at Yui ay ipinadala na lumilipad sa pamamagitan ng bawat isa. Yared coughed up ng dugo, ngunit hindi mula sa pinsala. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5425. Ang kanyang lakas ay naaayon sa paggamit ni Yui ng sining ng Tetrales, na hindi siya makakasama kay Yui. Ang pinsala na ito ay sanhi ng kanya na nagsasagawa ng lahat ng kanyang kapangyarihan at pagmamanipula ng mga pinsala sa loob ng kanyang katawan. Mapahamak ito, sumumpa si Yared. Siya ay nasugatan at hindi maaaring magpatuloy ng matagal kapag pinakawalan ang kanyang buong lakas. Kung hindi niya mabilis na patayin si Yui, sumuko siya sa pagsalakay ng lason ng Flamme. Sa puntong iyon, siya ay tunay na kakulangan ng lakas upang talunin si Yui. Si Yui ay hinalag din ng kapangyarihan ni Yared. Hindi niya inaasahan na ang kanyang buong lakas na pag-atake ay may block ni Yared kahit na matapos niyang gamitin ang sining ng Tetrales. Gayunpaman, natukoy niya na si Yared ay nasugatan din at hindi mapapanatili ang kanyang pagiging epektibo sa labanan ng matagal. Gayon din siya. Siya ay nagbabayad ng isang mahusay na presyo para sa paggamit ng Tetrales art. Kahit na nanalo siya sa labanan na ito, kakailanganin niyang ihiwalay ang kanyang sarili para sa isang malaking panahon sa pagbabalik. Mapahamak,
Sinumpa din ni Yui. Pinag-isipan niya ang pagtakas, at walang makakapidyo sa kanya kung nais niya. Gayunpaman, hindi siya pinagkasundo. Nang walang pagpatay ng iilan, hindi niya maihatid ang kanyang sarili upang lunukan ang kanyang pagmamataas. Hindi pinansin ang Yared, lumingon siya at tiningnan si James at ang iba pa sa malayo. Ang ekspresyon ni Yui ay naging kakilakilabot na libingan. Sa isang iglap, nawala siya at muling lumitaw bago si James at ang iba pa. Inilipat niya ang kanyang taybak sa buong lakas. Gayunpaman, lumitaw si Yared at hinarang ang kanyang pag-atake sa isang mahalagang sandali. Si James at ang iba ay mabilis na lumayo at lumitaw sa malayo. Pinigilan ni James na sumali sa labanan. Sa kabila ng kanyang matatag na pisikal na katawan, ang kanyang kaharian ay masyadong mababa para sa antas ng labanan na naging dahilan upang hindi siya makasama. Ang parehong inilapat sa Kiana, Jedranka, at Maddox. Bagaman sila ay nasa Holy Celestial rank, ang pinakawalan ni Yui ng Tethrales ay masyadong mabigat. Ang mga ordinaryong banal na Celestial Rango ng Rango ay madaling papatayin sa kanya. Mabilis silang nag-dodge, lumayo sa kanilang sarili sa lugar na ito. Samantala, sinimulan ni Yared na mailabas ang kanyang buong kapangyarihan. Hindi na niya kayang pigilan pa, kahit na nangangahulugang magbayad ito ng isang mahusay na presyo. Kailangan niyang patayin si Yui. Hindi pinapansin ang panghihimasok ng lason ng Flamme sa kanyang katawan, itinapon niya ang sumpa ng Flamme, pinagsasama ito ng enerhiya ng yelo. Parehong nag-fuse sa loob ng kanyang katawan upang lumikha ng isang bagong puwersa. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay hindi makatiis sa puwersa. Ang mga bitek ay lumitaw sa kanyang katawan habang ang puwersa na ito ay lumitaw sa loob, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na magtiis. Ngayon, papatayin niya si Yui. Ang mga lugar ng pagkasira ay hindi nagtagal, at ang labanan ay pinalawak sa kadiliman. Sa loob ng kadiliman, ang mga nakakatakot na puwersa ay patuloy na lumitaw at sinira ang madilim na walang bisa. Ang iba't ibang mga kasanayan sa lagda ng supernatural ay patuloy na umuusbong. Nais ni Yui na patayin si Yared, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi magawa ito kahit nasa sining ng Tethrales. Sa halip, palagi siyang nasugatan ni Yared. Sa ngayon, si Yui ay nag-urong sa isip. Kami ay magkikita muli hanggat nakatayo ang oras. Tiyak na papatayin ko kayong lahat sa sandaling mapabuti ang aking pagtataya. Panipi. Iniwan ang mga salitang ito, mabilis na nawala si Yui sa kadiliman. Nais ni Yared na ituloy siya, ngunit mabilis na tumakas si Yui, agad na nawala ang kanyang aura. Mabilis na lumitaw si James at ang iba pa. Tumingin si James kay Yared, na nasa isang estado na may disheveled, at tinanong, okay ka lang ba? Sumigaw ng bahagya ang ulo. Pinahihintulutan ko si Yui. Akala ko magtatayo ako ng isang hindi nakakagulat na bitag sa oras na ito at papatayin siya ng sigurado, ngunit hindi niya inaasahang inukit ang isang madugong landas mula rito. Bagaman nabigo, pinagsama siya ni James, na nagsasabing, hanggat maayos ka, may pag-asa. Sa oras na ito, ang lahi ng Yeftero ay dapat magdusa ng mabibigat na pagkalugi, sabi ni Yared na may isang madilim na ekspresyon. Wala akong dinastos, at hindi ko pa rin mapapatay si Yui. Kahit na nakatakas siya, ginamit niya ang sining ng Tethrales at nagbayad ng isang mabibigat na presyo. Bukod, nasugatan siya. Dapat siya ay nawala para sa isang habang. Hindi niya mailigtas ang 36 na payong ng Yeftero race. Papatayin ko sila ngayon. Panipi. Matapos sabihin ito, nawala si Yared mula sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5426. Yared ay bumalik upang maalis ang 36 na payong ng lahi ng Yeftero. Si James at ang iba pa ay nagpalitan ng sulyak. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Maddox. Tiningnan siya ni James at sinabing, ikaw ay isang mahiwagang bantay ng lahi ng Mevrai, at walang sino man sa mundo sa labas ang nakakaalam ng iyong pag-iral. Ang kabiguan ng misyon na ito ay hindi magpapahiwatig ng lahi ng Mevrai. Dapat kang bumalik. Sige, hindi sinabi ni Maddox at nawala sa kadiliman. Dapat nating planuhin ang aming susunod na paglipat ngayon, sabi ni James, na pinupukaw ang kanyang kilay. Napakalakas ni Yui. Bagaman hindi natin siya papatayin sa oras na ito, nagdulot siya ng matinding pinsala.
Ang lahi ng Yeftero ay tiyak na maghihiganti. Kailangan nating mag-isip tungkol sa isa pang plano. Sa palagay ko, kailangan nating maghanap ng isang lugar upang itago at obserbahan ng ilang oras. Tingnan natin kung ano ang gumagalaw sa lahi ng Yeftero. Panipi. Sumimangot si Jadranka habang sinabi niya, ang network ng intelligence ng Yeftero race ay mabubuo. Saan tayo magtatago? Iminungkahi ni James, tumungo tayo sa mga langit na lihim na punong himpilan ng pavilion. Kailangan nating maghanap para sa mga primitive na inskripsyon ng iba pang mga karera. Kapag nahanap natin ang mga ito, maaari nating mabawi ang Cairo. Nasa ranggo siya ng ranggo ng Quasi-Bliss. Hindi na namin matakot ang lahi ng Yeftero hanggat nakabawi siya. Panipi. Gayunpaman, binago niya ang paksa at nagpatuloy, hayaan ang suriin ang ibang lugar. Tingnan kung si Yered ay maaaring patayin ang 36 na payong ng lahi ng Yeftero. Kung pinangangasiwaan niya ito, mabibilang pa rin ito bilang isang mabibigat na suntok sa kanila, at ang misyon ay hindi magiging isang kumpletong kabiguan. Sige, tumanggaw si Kiana. Mabilis silang umalis at tumungo patungo sa lokasyon kung saan na-set up nila ang unang pormasayon. Ang kanilang bilis ay mas mabagal kumpara kay Yered. Pagdating nila, ang lugar ay gumuho na, at lahat ng 36 na payong ng lahi ng Yeftero ay namatay. Si Yered lamang ang nanatili doon. Si Yered ay natakpan sa mga sugat, at mahina ang kanyang aura. Nagpakita siya sa harap ni James at ang iba pa. Nakakakita ng Yered sa estado na ito, tinanong ni James, ayos ka ba? Sumigaw ng bahagya ang ulo. Hindi ako madaling mamatay. Kahit na hindi ko papatayin si Yui sa oras na ito, pinamamahalaan kong patayin ang 36 na payong. Tiyak na gagantay ang mga Yefteres. Hindi ako makakabalik sa Flamme. Ang aking pagbabalik ay magpapahiwatig sa kanila. Kailangan kong maghanap ng lugar upang maitago at pagalingin. Malumanay na tumanggo si James. Sa pagtingin kay James, tinanong ni Yered, ano ang iyong mga susunod na plano? Sumagot si James, plano kong pumunta sa mga langit na lihim na pavilion headquarters. Ang lahi ng Yeftero ay hindi maabot doon kahit na sila ay malakas. Sa kasong iyon, makita ka sa paligid, yakong hinaplos ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay nawala mula sa lugar. Tiningnan ni James ang Kiana, Jadranka, at sa wakas sa Thea, na nagsasabing, sumama ka sa akin, Thea. Ang bagay na ito ay hindi ipahiwatig ang lahi ng Mevrai kung sasama ka sa akin. Kung babalik ka, ang bagay na ito ay tiyak na makakaapekto sa kanila. Tumanggo si Thea at sinabing, okay. Kailangan kong pumunta sa gitnang eroplano bago magtungo sa langit na lihim na pavilion. Nagdala ako ng ilang mga powerhouse mula sa eroplano ng Endlos nang umalis ako sa oras na ito. Kasalukuyan silang nasa pag-iingat sa Central Plains Jew Academy. Hindi ito lihim na nagmula ako doon. Kailangan kong kunin si Haring Marcy Ice at ang iba pa bago maabot ang lahi ng Yeftero sa akademya. Kung nahuhulog sila sa mga kamay ng lahi ng Yeftero, malantad ang eroplano ng Endlos. Sa oras na iyon, ang aming relasyon ay ganap na mailantad, hindi lamang nagpapahiwatig ng lahi ng Mevrai kundi pati na rin ang pagdrag ng eroplano ng Endlos. Panipi. Ang kabigwang ito ng misyon ay nagambala sa lahat ng mga plano ni James. Kailangan niyang gumawa ng isang mabilis na paglalakbay sa gitnang eroplano bago magtungo sa mga punong himpilan ng pavilion ng langit na pavilion. Hindi sila tumatagal sa madilim na espasyo at mabilis na umalis sa madilim na mundo, patungo sa gitnang eroplano sa labas ng mundo. Ang 36 na payong ng Yefteres ay isang napakalakas at mahiwagang puwersa ng pagpatay. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng isang lampara ng kaluluwa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5427. Ang lahi ng Yeftero ay alam kaagad nang mamatay sila. Ang pangunahing bulwagan ng lahi ng Yeftero ay nagtipon ng maraming mga matatanda, na may Holy Honor na nakaupo sa unahan. Ang kanyang mukha ay solemn na habang sinabi niya, ang 36 na payong ay patay. Nangangahulugan ito ng isang hindi inaasahang sitwasyon sa panig ng Saint Yui. Gayunpaman, hindi namin maitaguyod ang pakikipag-ugnay sa kanya, at hindi ko alam kung paano ang mga bagay sa kanyang pagtatapos. Panipi.
Maraming mga matatanda ng lahi ng Yeftero ang natipon sa pangunahing bulwagan. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng isang nakatatanda, bagaman si Saint Yui ay nasa unang yugto lamang ng Holy Celestial Rank, pinagkadalubhasaan niya ang maraming kasanayan sa martial arts. Dapat siyang maging maayos. Ang mukha ni Halianor ay somber habang sinabi niya, inaasahan ko ito. Kung may mangyayari sa kanya, wala sa mga kasangkot sa bagay na ito ang makakaligtas. Sa kasalukuyan, ang lahi ng Yeftero ay hindi maaaring makipag-ugnay kay Yui. Wala silang pagpipilian kundi maghintay sa punong tanggapan ng Yeftero. Samantala, si Yui ay tumakas sa pinsala. Nag-aalala siya na habulin siya ni Yered. Siya ay nang ahas na hindi tumatagal at mabilis na bumalik sa lahi ng Yeftero. Boom! Sa labas ng pasukan sa teritoryo ng Yefteres, bumaba si Yui mula sa kalangitan, lumapag at dumurog ang lupa sa ilalim niya. Maraming mga gwardya ang natanto at nagmadali na sumugod upang tulungan si Yui. Sa sandaling ito, lumitaw ang Halianor at ilang mga matatanda sa Yeftero race. Sir Yui, agad na sinuri ni Halianor ang mga pinsala ni Yui. Ginamit mo ang sining ng Tetrales. Kahit na, labis kang nasugatan. Sino ang powerhouse na kumilos? Isang solemn na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Halianor. Matapos gamitin ang sining ng Tetrales, si Yui ay walang tugma para sa kanyang kalaban, at ngayon siya ay malubhang nasugatan. Ibinalik ni Halianor si Yui sa pangunahing bulwagan. Naupo si Yui sa isang upuan, madilim ang kanyang mukha at nakakatakot. Inilipat niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga eksena mula sa naunang. Nalaman din ng mga powerhouse ng Yefteres ang buong insidente. Isang buhay na nasa rurok ng pagkumpleto ng banal na ranggo ng Celestial mula sa lahi ng Flama. Kailan ipinanganak ng Flamme ang isang kakilakilabot na powerhouse? Sumimangot si Halianor. Sumagot si Yui, maaaring hindi ito isang buhay na mula sa Flam. Kung tunay na mayroon silang ganoong powerhouse, hindi sila kikilos ng napakababa. Sir Yui, may posibilidad na una sa iyong pinsala. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito, ang mukha ni Halianor ay nagpakita ng malubhang kabigatan. Dapat siyasatin ng mga Yefteres ang bagay na ito ng lubusan. Personal na magbisita si Halianor, maging sa lahi ng Flama o ang Ju Academy sa gitnang eroplano. Si Thea ay hindi pa matatagpuan, nakasando si Yui sa upuan, ang kanyang mukha ay labis na namutla, at sinabi ng mahina, dapat kong hanapin siya sa lalong madaling panahon. Siya ang susi sa aking tagumpay. Kung wala siya, ang aking pagsulong sa paglilinang ay magiging mabagal, at maaaring ako ay ma-stuck sa rurok ng pagkumpleto ng banal na ranggo ng langit. Sa kanya, maaari akong magsikap para sa ranggo ng quasi-bliss o kahit na maabot ang ranggo ng transcendental bliss. Panipi. Iniisip pa rin ni Yui ang tungkol kay Thea kahit na malubhang nasugatan. Huwag kang mag-alala, Sir Yui. Pinagsasama ko ang mga puwersa ng apat na sinaunang karera upang siyasatin ang kinaroroonan ng Thea, sabi ni Halianor. Hindi niya alam na ito ay isang trick na nilalaro ng lahi ng Mevrai at James, at ang Thea ay hindi dinukot ngunit pinili na umalis kasama si James na kusang loob. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5428. James at ang iba pa ay mabilis na nag-navigate sa kadiliman. Kapag dumadaan sa lugar ng isang primeval, biglang huminto si James at sinabing, ang pagkakaroon ng napakaraming tao ay medyo masasabik. Narito ang plano, lahat kayo ay naghihintay para sa akin sa langit na lihim na pavilion sa lugar na ito. Pupunta ako sa Ju Academy sa gitnang eroplano ng labas ng mundo. Inilaan ni James na maingat na pumunta sa Ju Academy at ibalik ang Gaius, Virgin, Zavas, at Taran. Sige, tumanggo si Thea. Ang iba ay walang pagtutol. Huwag ibunyag ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Baguhin ang iyong hitsura at aura, utos ni James bago ibigay ang token na ibinigay ni Zoel kay Thea. Matapos gumawa ng maikling pag-aayos, mabilis na umalis si James, na wala sa madilim na espasyo. Kapag umalis na siya, ang iba ay nag-aksaya ng walang oras at mabilis na tumungo patungo sa mundo sa unahan, naghihintay kay James sa makalangit na lihim na sangay ng pavilion sa lugar na ito. Pinakawalan ni James ang isang boundary breaker ron.
Sa muling paglitaw, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gilid ng madilim na mundo na lampas sa gitnang eroplano. Pagkatapos ay inihagis niya ang isa pang boundary breaker ron, mabilis na bumalik sa gitnang eroplano. Nang makarating sa gitnang eroplano, mapilit siyang nagpunta sa Jew Academy. Sa oras na ito, ipinapalagay niya ang hitsura ng 49. Iginuhit niya ang pansin ng maraming mga alagad sa sandaling lumitaw siya sa pasukan ng Jew Academy. G. Kayden, magalang nilang binati siya, habang ang ilang mga makapangyarihan ay mukhang hindi kanais-nais. Sa kanilang mga mata, si James ay hindi kwalipikado na maging isang elder ng Jew Academy. Hindi pinansin ni James ang mga ito at mabilis na tumungo sa Mount Kayden. 49 ay bumalik. Sa wakas ay bumalik siya pagkatapos mawala ng matagal. Sa panahong ito, ang Valiant Alliance ay patuloy na nagbibigay ng presyon sa Jew Academy na ibigay ang 49. Ang balita ng pagbabalik ni James ay mabilis na kumalat. Hindi alam ni James na mula nang sakupin niya ang isang 8 antas ng eroplano mula sa Valiant Alliance, pinipilit nila ang Jew Academy na isuko siya at ang eroplano. Sa kawalan ni James, ang Academy ay nakakagulat. Hindi alam ni James ang mga ito at ayaw niyang alagaan. Diretso siyang dumating sa Mount Kayden. G. Kayden, Elder. Maraming mga alagad ng Mount Kayden ang tumawag kay James. Gayunpaman, hindi niya binigyan ng pansin ang mga ito at dumiretso sa likurang bundok, sa liblib na lugar kung saan si Haring Marcy Ice at ang iba pa ay nasa pag-iisa. Sila ay nasa pag-iisa sa loob ng pagbuo ng oras mula nang umalis si James, hindi kailanman lumabas. Binigyan sila ni James ng maraming mapagkukunan ng paglilinang at maraming lihim na supernatural na sining bago siya umalis. Sa sandaling bumalik si James, naramdaman nila ito. Si James ay bumalik. Nagsalita muna si Zavis, na nagsasabing, habang wala ka, nakatuon kami sa paglilinang ng masigasig. Naabot ko na ngayon ang rurok na huling yugto ng ranggo ng Petit Celestial, isang hakbang lamang ang layo mula sa mahusay na rurok. Tinanong ni Taran, nasaan ka sa lahat ng oras na ito? Nagsalita si Gaius, kahit nasa pag-iisa, nahuli namin ang iyong tagumpay sa pagkuha ng isang 8 antas ng eroplano mula sa Valiant Alliance sa Supremacium. Ang balita ng Supremas Lotus na nasamsam ay kumalat sa hindi mabilang na mga eroplano. Panipi. Si James ay nagambala sa isang bahagyang alon ng kanyang kamay, na nagsasabing, marami ang nangyari sa oras na ito. Hindi naligtas ang Jew Academy, at dapat kitang ibalik sa eroplano ng Endlos. Naririnig ito, tinanong ni Zavis, ano ang nangyari? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5429. James saglit ay isinalaysay ang mga kaganapan. Nang marinig ito, ang lahat ng mga ito ay mukhang dumbfounded. Hindi nila inaasahan ang napakaraming nakatagong mga lihim sa walang hanggan na kadiliman. Ang paghahayag na hinango ni Thea mula sa isa sa 4 na sinaunang karera, ang lahi ng Mevrite, at kahit isang prinsesa ng karera na iyon ay nagulat sa kanila. Ang nagulat pa sa kanila ay higit pa sa mga karanasan ni James sa panahong ito. Ang madilim na mundo ay mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa maaari mong isipin. Ang nabigo na pagpatay sa santo ng Yeftero race ay nangangahulugan na sa lalong madaling panahon ay masusubaybayan nila ito pabalik sa Jew Academy. Kaya, lahat kayo ay kailangang umalis. Dadalhin kita pabalik sa eroplano ng Endlos, at nangyari lang na may mga powerhouse na kailangan upang maprotektahan. Sabi ni James, ito ba ay kasangkot sa Jew Academy? Ang mga Yefteres ay mabigat, at dapat madali para sa kanila na sirain ang akademya. Ilang sa kanila ang nagpahayag ng kanilang pag-aalala. Sumagot si James, siguro hindi. Ang Jew Academy ay hindi gaanong mahalaga para sa lahi ng Yeftero. Hindi nila mapinsala ang akademya. Narito lamang sila upang siyasatin ako at ang Theognostos na nilikha ko. Sa aking kasalukuyang lakas, hindi ko mapigilan ang mga ito kahit na nais nilang sirain ang akademya. Sa puntong ito, si James ay walang pag-aalala sa kapalaran ng Jew Academy, lalo na mula nang si Lemuel ay si Lemuel. Tiyak na babalik si Lemuel kung nalaman niya ang mga kaganapang ito. Sa kanyang kapangyarihan, kahit na hindi siya makikipagtalo sa lahi ng Yeftero, dapat niyang pigilan ang mga powerhouse na ipinadala sa kanila upang mag-imbestiga. Hayaan. Ayaw ni James na mag-aksaya ng anumang oras.
Ang iba ay tumanggo sa kasunduan habang naghanda silang umalis. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang alagad mula sa pangunahing rurok. Kayden, nais ni Sir Zimal na pumunta ka sa Apex Main Hall. Naririnig ito, bahagyang kinuha ni James ang kanyang kilay. Pagkatapos ay sinabi niya, umalas muna ako. Pupunta ako at tingnan kung ano ang nangyayari at maabutin ka mamaya. Panipi. Sige, si Zavos at ang iba pa ay hindi naglakas loob na maging walang ingat at mabilis na naiwan. Pagkatapos ay tumungo si James patungo sa pangunahing rurok ng Jew Academy. Sa pangunahing bulwagan ng pangunahing rurok ng akademya, maraming mga powerhouse ang nagtipon, pinangunahan ng punong guro, Zimal, at ang dakilang nakatatanda, si Jorah. Ang lahat ng mga ito ay mga powerhouse sa rurok na huling yugto ng Martial Celestial Rango. Sa sandaling iyon, pumasok si James. Sa sandaling siya ay pumasok sa pangunahing bulwagan, sinuri niya ang paligid bago maghanap ng upuan at nakaupo. Sinabi niya, hindi ko alam kung bakit hinahanap ako ng headmaster. Kung mayroong isang bagay, sabihin mo lang. Abala ako. Ang saloobin ni James ay hindi nasisiyahan sa maraming mga matatanda. 49, isipin ang iyong saloobin. Ito ba ay kung paano ka nakikipag-usap sa punong guro? 49, napagtanto mo ba ang problema na dulot mo sa labas? Talagang nag-hijack ka ba ng isang eroplano mula sa Valiant Alliance? Maraming mga matatanda ang nagsimulang mang-iwas sa kanya. 49, ibigay ang eroplano na kinuha mo mula sa Valiant Alliance. Hayaan ang mga bygones na maging mga bygones, isang elder ang nagsalita. Sinulyapan siya ni James. Ang nakatatandang ito ay may bagong mukha, may isang taong hindi pa nakita ni James. Gayunpaman, pinalabas ng nakatatanda ang isang malakas na aura. Nakarating na siya sa huling yugto ng Martial Celestial Rango. Sino ka? Si James ay sumulyap sa kanya. Ako si Hiram Noe, ang dakilang nakatatanda ng Valiant Alliance, sabi ng nakatatanda habang hinuhubaran ang kanyang balbas. Bago tumugon si James, ngumiti si Zimal at sinabing, Hiram, narinig ko rin ang tungkol sa bagay na ito. Ang eroplano na ito ay napanalunan ng matanda ng aming akademya mula sa mga kamay ng isang matapang na alagad ng alyansa. Maraming mga powerhouse ang nasaksihan ito sa Supremacyum. Ang iyong pagtatangka upang mabawi ito ngayon ay tila hindi makatwiran. Si Hiram ay nasa Jew Academy sa loob ng kaunting oras. Ang layunin niya ay pilitin si James na bumalik sa ikawalong antas ng eroplano. Gayunpaman, hindi na bumalik si James, at maaari lamang siyang maghintay sa akademya. Sa panahong ito, pinipilit ng Valiant Alliance ang Jew Academy. Ngayon na bumalik si James, natural na nakipagtulungan sa kanya si Zimal. Sumingit si Hiram at sinabi, ang brat na ito ay nanlilinlang sa aming Valiant Alliance disciple. Sa kasong iyon, maaari akong tumaya sa kanya at manalo din sa eroplano. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5430. Isang ikawalong antas ng eroplano ay walang maliit na bagay. Nagbigay ito ng isang palaging stream ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Matapos mawala si Hadran sa ikawalong antas ng eroplano, nagalit si Thorqual at ilang mga pangunahing matatanda ng Valiant Alliance. Ang eroplano na ito ay hindi dapat mahulog sa kamay ng Jew Academy o James. Ang Valiant Alliance ay patuloy na nagsagawa ng presyon sa Jew Academy at ipinadala kahit na si Hiram upang mabawi ang eroplano. Hiram, ikaw ay naging maliit, sabi ni Jorah, ang dakilang nakatatanda ng Jew Academy. Isinasaalang-alang ang pareho mo at Mr. Ang kaharian ni Kayden, hindi ba ito isang form ng pang-aapi? Panipi. Sumingit si Hiram at sinabi, hindi ba niya ito ginawa nang sumugal siya kasama si Hadran? Sinasamantala ang kamangmangan ng mga nabubuhay na nilalang sa labas tungkol sa kanyang lakas, niloko niya si Hadran ng ating matapang na alyansa sa pagsusugal sa kanya. Sobrang pandiwa mo, walang pasensya na sinabi ni James. Bagaman siya ay nag-iingat sa kanyang unang pagdating sa gitnang eroplano, hindi na niya itinuring ang gitnang eroplano o kahit na ang hindi mabilang na mga eroplano na makabuluhan pagkatapos ng pagbisita sa madilim na mundo. Sa kabila ng kanyang kawalan ng kakayahan na maalis ang mga veterano na powerhouse na ito, pantay na imposible para sa kanila na patayin siya. Matandang tao,
Anong uri ng pusta ang iyong iminumungkahi? Ako ay laro, sabi ni James. Hindi niya nais na maging sanhi ng hindi nararapat na problema para sa Jew Academy. Kung mahawakan niya ng nakapag-iisa ang sitwasyon, mas gusto niyang lutisin ang isyo at umalis ng mas maaga. Bukod dito, mayroon siyang ilang mga hinaing sa Valiant Alliance, ngunit ngayon ay hindi oras upang husayin ang mga lumang marka. Brat, makikipag-away ako sa iyo. Kung talo ka, kailangan mong ibigay ang eroplano, sabi ni Hiram habang ang kanyang tingin ay naayos kay James. Sumang-ayon si James, na nagsasabing, fine, ngunit ang paraan kung saan tayo nakikipaglaban ay nasa akin. Tulad ng nais mo, sabi ni Hiram na may nalulugod na ekspresyon habang sumang-ayon si James sa labanan. Kayden, huwag maging walang ingat, babala ni Zimmel. Nanalo ka ng patas at parisukat. Kahit na ang Valiant Alliance ay overbearing, wala silang magagawa sa iyo hanggat hindi ka sumuko. Nalalapat ito kahit na sa Valiant Alliance. Panipi. Dagdag pa ni Jorah, tama si Sir Zimmel. Tama tayo sa bagay na ito, at walang makakapagbago iyon. Ang punong guro at ang dakilang nakatatanda ay tumayo sa panig ni James, habang ang iba pang mga matatanda ay ginusto na husayin ang bagay na mapayapa, dahil hindi ito nag-alok sa kanila ng walang pakinabang. Kung nahuhulog sila kasama ang Valiant Alliance tungkol dito, ang mga alagad ng Jew Academy ay maaaring harapin ang patuloy na puot tuwing naglalakbay sila sa labas. Tumayo si James, itinaas ng bahagya ang kanyang kamay, at sinabing, walang alalahanin. Sasamahan ko siya kung nais niyang lumaban. Haha, kung gaano kabuhay, isang mapaglarong pagtawa ang sumigaw sa sandaling iyon. Sino ang nandyan? Maraming mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ang tumayo. Whoosh! Ang isang puting natitirang ilaw ay nagmula sa kalangitan, na nagko-convert upang makabuo ng isang magandang babae. Ang babae ay pinalamutian ng isang puting damit, nagtataglay ng isang matikas na figure at isang nakamamanghang hitsura. Ang kanyang presensya ay nagliliwanag ng isang aura na lumampas sa lahat. Nang makita siya, bahagyang sumimangot si James. Lady Wikalia. Maraming mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ang nagulat sa pagkabigla. Ang Lady Wikalia ay isang top-tier powerhouse na kilala sa gitnang eroplano at kahit na sa hindi mabilang na mga eroplano. Matagal na siyang nawala. Ngayon, muling napakita siya ng hindi inaasahan. James Kayden. Ang titig ni Lady Wikalia ay tumagal kay James, at ngumiti siya ng mahina. Hindi ko inaasahan na na-recover mo na ang iyong lakas. Kahit na nakakagulat, nakatago ka sa Jew Academy. Ginawa mo itong hamon sa akin na hanapin ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5431. Sa sandaling lumitaw si Zizzle sa bulwagan, agad na sabihin ni James na mabawi niya ang kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtingin sa aura at enerhiya na siya ay nagmula. Gayun din, nadarama ni James na pinasaya ni Zizzle ang kanyang sining. Si Zizzle ay nagtatrabaho sa paglilinang at pagbuo ng isang mahiwagang sining sa lahat ng oras na ito. Kinakailangan siyang dumaan sa libo-libong mga reinkarnasyon. Ang kombinasyon ng lahat ng kanyang mga karanasan sa panahon ng muling pagkakatawang tao ay makakatulong sa kanya na kumpletuhin ang sining. Natagpuan ni James ang maraming banal na mga magsasaka sa ranggo ng Celestial sa panahon ng kanyang paglalakbay sa madilim na mundo. Habang napansin niya ang aura ng Lady Wikalia, natuklasan ni James na siya ay nag-level up at pumasok sa banal na ranggo ng langit. James Kayden. Sino iyon? Ang mga matatanda ng Jew Academy ay nakakagulat na tumingin sa kanilang mga mukha habang nagpalitan sila ng sulyap. Wala silang mga miyembro na may pangalang iyon sa akademya. Naglakad si Zizzle o Lady Wikalia sa isang walang laman na upuan at umupo ng comfortable. Ang kanyang tingin ay lumubog sa buong silid. Pagkatapos, sinabi ni Lady Wikalia sa isang pasibo na tinig, lahat ba ay hindi pa rin alam na ang isa sa iyong mga matatanda, 49, ay talagang si James Kayden, ang tagapagtatag ng Supremacy M. Isang nakagulat na katahimikan ang bumati sa kanyang anunsyo. Ang lahat ng mga tao sa bulwagan ay tumalikod sa kanilang mga titig kay James habang hinihintay nila ang kanyang tugon. Hindi ka lang susuko, di ba? Hindi masyadong nag-aalala si James tungkol sa Lady Wikalia na inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ay dahil hindi na si James ang mahina na magsasaka na siya ay nakarating lamang sa gitnang eroplano.
Bagaman nakamit lamang niya ang maagang yugto ng ranggo ng Petit Celestial, ang pagiging matatag at lakas ng katawan ni James ay halos walang kapantay. Sa kasalukuyan, kakaunti lamang ang mga tao mula sa iba't ibang mga eroplano ng pagkakaroon ay maaaring makapinsala sa katawan ni James. Ang mga maaaring magdulot ng aktwal na pinsala sa kanya ay karamihan sa mga maalamat na magsasaka na namatay sa isang mahabang panahon. Susubaybayan kita upang matukoy ang aking paghihiganti sa lalong madaling panahon. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka sa harap ko ng kusang loob. Ang mga mata ni James ay sinunog ng galit. Si Lady Wicalia ang mismong dahilan kung bakit nakilala ni James ang isang madugong pagtatapos sa kanyang huling buhay. Pinakawalan ni Lady Wicalia ang isang malambot na chuckle. Mukhang medyo nasa problema ka. Kailangan mo ba ng tulong ko? Siya teleport at muling lumitaw sa tabi ni James. Inilibot ni Lady Wicalia ang baywang ni James at tinulak ang kanyang mukha na mas malapit sa kanya. Napangiti siya ng walang kamali-mali. Bigyan mo ako ng halik, at aalisin ko ang taong ito mula sa Valiant Alliance. Nais ni James na maaari niyang ipadala si Lady Wicalia sa kanyang paningin ng may putok. Gayunpaman, ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi sapat na malakas. Sa ngayon, si James ay hindi pa nakakakuha ng buong pag-access sa mga kapangyarihan ng kanyang katawan. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakalawak na pagiging matatag at tibay, si James ay walang pagkakataon na lumaban sa isang banal na celestial rango na magsasaka. Samantala, hindi nag-isip si Lady Wicalia sa lahat ng mga titig na natatanggap niya mula sa mga magsasaka sa paligid niya. Natapos niya ang sining ng Rencolia at naabot ang banal na rango ng celestial. Ang Lady Wicalia ay medyo walang tugma sa lahat ng mga antas ng mga eroplano na ito. Bumaba ka sa akin, sabi ni James sa isang magaspang na tinig. Masyado ka ring maikli kahit na sa lahat ng mga taon na ito. Malumanay na hinawakan ni Lady Wicalia ang kanyang baba. Kung tinanggap mo ang aking damdamin noon, maaari kaming maging pinakamagandang mag-asawa sa panahong iyon. Gayun din, hindi ko na kailangang tipunin ang lahat ng mga magsasaka upang masaktan ka. Ang Lady Wicalia ay hindi naapektuhan ng malamig na ekspresyon sa mukha ni James. Ngayon na ang iyong mga lihim ay wala na, ang iyong mga dating kaaway ay darating na hinahanap ka sa lalong madaling panahon. Sa iyong huling buhay, bahagya kang nakaligtas sa pag-atake kahit na nakarating ka sa rurok ng iyong mga kapangyarihan. Hindi mo rin magagawang gawin ito sa oras na ito. Ako lang ang taong makakatulong sa iyo ngayon. Panipi. Medyo masyadong maaga para sa iyo na sabihin iyon. Bilang isang matitinding boses na lumusot sa espasyo, ang isang tao ay materyal sa bulwagan. Nang makita ang mukha ng lalaki, kinurot ni James ang kanyang mga labi. Sir Lemuel, bumalik ka na. Ito ay si Lemuel, ang nagtatag ng Jew Academy. Sir Lemuel. Ang mga miyembro ng akademya ay may hitsura ng sorpresa at kaguluhan sa kanilang mga mukha nang makarating sila sa kanilang mga paa upang tanggapin si Lemuel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5432. Lemuel ay hindi nagpatibay ng hitsura na ginamit niya sa kanilang paglalakbay sa madilim na mundo. Sa halip, ipinapalagay niya ang hitsura ng matatandang magsasaka na si James ay unang nakilala sa Jew Academy. Maligayang pagdating. Si James ay sumabog kay Lemuel ng isang ngiti. Sumiksik si Lemuel. Lahat ng salamat sa iyong nagawa. Kung hindi ako mabilis na bumalik dito, ang mga mula sa madilim na daigdig ay maaaring mapunit lamang ang Jew Academy habang wala ako sa paligid. Pagkatapos, naayos ni Lemuel ang Lady Wicalia na may matigas na titig. Dapat ka bang magsalita sa mapagmataas na tono kapag pumasok ka na lamang sa banal na ranggo ng celestial kamakailan? Nararamdaman ni James ang isang mas makapangyarihang aura na nagliliyab mula kay Lemuel. Lumitaw ito ay nakakuha din si Lemuel ng paliwanag mula sa kanyang paglalakbay patungo sa madilim na mundo. Kasalukuyan siyang nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Gamit ang arte ng Filmsurge na nilikha niya ang kanyang sarili, dapat na mapuko ni Lemuel ang mga Yefteris hanggat hindi siya masyadong lumampas. Si Lady Wicalia ay niniting ang kanyang mga browser habang tinitigan niya si Lemuel. Master, si Zimal ay tila tunay na nasisiyahan. Nasaan ka sa lahat ng oras na ito? Si Lemuel ay nakaupo sa isang walang laman na upuan at sinabing, nagpunta ako sa maraming mga paggalugad. Pagkatapos nito,
Bumalik ako sa akademya at gumugol ako ng tahimik na oras pabalik dito. Kamakailan lamang, sinamahan ko ang 49. Ibig kong sabihin ay sinamahan ko si James Caden sa isang paglalakbay sa madilim na mundo. Ang iba ay nagulat sa hear that Lemuel ay naglakbay sa madilim na mundo kasama si James kamakailan. Si Hiram, lalo na, ay nagkaroon ng isang mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha. Inihayag lamang na ang 49 ay talagang nagtatag ng supremacy, si James Caden. Bukod doon, ang Lady Wiccalia na sumulong sa banal na ranggo ng Celestial ay nagpakita rin sa Jew Academy. Pagkaraan ng ilang sandali, inihayag din ng tagapagtatag ng Jew Academy ang kanyang pagdating. Ang Valiant Alliance ay hindi kayang makuha ang alinman sa mga maling panig ng mga magsasaka na ito. James. Ibig sabihin Lord Caden, malinaw na nagkamali tayo sa oras na ito. Mangyaring tanggapin ang ikawalong antas ng eroplano bilang isang tanda ng paghingi ng tawad mula sa Valiant Alliance. Nagbigay si Hiram ng isang nerbiyos na chuckle at sinubukan na patawarin ang kanyang sarili. Sinabi ba namin na maaari kang umalis? Nag-teleport si Lady Wiccalia at tumayo sa paraan ni Hiram. Lady Wiccalia, tiningnan siya ni Hiram. Ano pa ang gusto mo sa akin, Lady Wiccalia? Mamatay. Inabot ni Lady Wiccalia ang kanyang kamay patungo sa dibdib ni Hiram. Nasa loob ka ng mga bakuran ng Jew Academy. Hindi ka ba makakakuha ng aking pahintulot bago gawin dito? Malamig na sinabi ni Lemuel. Lumabas si Lemuel ng labis na aura sa susunod na instant. Maging ang Lady Wiccalia na pumasok sa banal na ranggo ng Celestial ay hindi maaaring humawak laban sa napakalawak na presyon ng aura ni Lemuel. Ibinaba niya ang kanyang kamay at sinabi na nakangiting, medyo pantal ako, Sir Lemuel. Inatasan ni James ang kanyang tingin kay Hiram. Sabihin kay Torquay na pupunta ako at salubungin siya balang araw upang malutas ang aming mga marka. Tumahimik si Hiram at nagmamadali sa labas ng bulwagan pagkatapos. Nakatitig si Lady Wiccalia kay James na may matinding titig. Nais niyang suriin at kumpirmahin ang aktwal na kapangyarihan ni James. Gayunpaman, ang masasabi niya ay nakamit ni James ang huli na yugto ng ranggo ng Petit Celestial. Hindi makita ng Lady Wiccalia ang anumang mga espesyal na kapangyarihan mula sa aura o katawan ni James. Mula pa noong huling oras na ang katawan ni James ay dumaan sa proseso ng malubhang nasira at unti-unting gumaling, ang napakahusay na kapangyarihan ng kanyang katawan ay naging ganap na hindi malilimutan. Kahit na ang nakaranas ng banal na mga magsasaka sa ranggo ng Celestial ay hindi makakakita kung gaano kalakas ang katawan ni James. Naturally, nabigo din si Lady Wiccalia. Lady Wiccalia, babayaran kita para sa nagawa mo sa akin sa nakaraang buhay. Tumalikod si James kay Lady Wiccalia. Si Lady Wiccalia ay tumingin sa kanya ng walang kasalanan. Hindi talaga ako kasalanan, bagaman. Nagdilim ang mukha ni James. Ito ba? Kung gayon, bakit sinabi ng iba na ikaw ang kumalat sa salitang nagsasabing mayroon akong mga pahiwatig sa mga ulas kung nasaan? Tumugon si Lady Wiccalia. Mayroon kang mga pahiwatig sa ulas, kung saan, at ginawa ko ang impormasyong iyon sa iba pang mga magsasaka. Gayunpaman, ito ang kanilang desisyon na makipagsabuatan at salakayin ka para sa ulas. Wala itong kinalaman sa akin. Dapat mong malaman ng mabuti kung ano ang pakiramdam ko tungkol sa iyo. Panipi. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, lumabas ka. Tinuro ni James ang pintuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5433. James ay hindi sapat na malakas upang labanan ang Lady Wiccalia head-on o paksain siya kaagad. Hindi ito ang oras para sa kanya upang matukoy ang kanyang paghihiganti. Sa kabilang banda, si Lady Wiccalia ay tumingin sa paligid ng silid na may isang nakamamanghang hitsura sa kanyang mga mata. Si Lemuel, ang nagtatag ng Jew Academy, ay nagpakita sa pangunahing bulwagan. Nagpakita siya upang magbahagi ng isang malapit na relasyon kay James. Hindi ito gagawing mabuti ng Lady Wiccalia kung iginiit niya na Dom-Aikit. Pinakawalan niya ang isang malambot na chuckle. Kita mo sa paligid, James. Pagkatapos, nag-teleport si Lady Wiccalia at nawala mula sa kanyang lugar. Sa kalaunan, tanging ang mga matatanda ng Jew Academy ay nanatili sa pangunahing bulwagan. Tumingin si Lemuel kay James at nagbuntong hininga. Seryoso,
Ang mga bagay ay laging komplikado sa iyo sa paligid. Nagbigay si James ng isang maliit na pag-urong. Hindi ko ito matutulungan. Nag-set up ako ng isang masusing plano, ngunit si Ueftero ay nakakatakot lamang na nababanat. Nagawa niyang makatakas sa wakas. Kahit papaano, dapat mong iwanan muna ang Ju Academy. Hindi ko nais na ang mga miyembro ng aming academy ay may drug sa isang potensyal na mapanganib na sitwasyon, tinanong ni Lemuel na umalis si James. Ang iba ay may blanko na hitsura sa kanilang mga mukha dahil wala silang ideya kung ano ang tinutukoy ni Lemuel. Biernang yumoko si James. Humihingi ako ng paumanhin para sa sanhi ng maraming problema. Mahinahon na tumugon si Lemuel, hindi mo na kailangang humingi ng tawad para doon. Matapos ang paglalakbay sa madilim na daigdig, nakakuha ako ng bagong kaalaman at paliwanag. Nag-advance na rin ako sa gitnang yugto ng banal na ranggo ng Celestial. Dapat kong hawakan ang mga Yefteris hanggat hindi nila ipinadala ang lahat ng kanilang mga tropa sa Ju Academy. Panipi. Naramdaman ni Lemuel sa halip na tiwala sa kanyang mga kapangyarihan. Bumalik noong nakamit niya ang maagang yugto ng Holy Celestial Rango, si Lemuel ay sapat na malakas upang ibagsak ang mga banal na Celestial Rango na mga magsasaka na nasa huling yugto. Sa kasalukuyan, si Lemuel ay maaaring isaalang-alang na isa sa mga nangungunang, bihasang mga magsasaka na buhay, maging sa gitna ng mga mula sa madilim na daigdig. Mag-ingat, panipi. Malapit nang umalis si James kapag ang isang sobrang lakas na presyon ay nahulog sa silid. Pag-alis ka agad. Ang isang matigas, walang pagbabago na boses ay lumubog sa hangin. Ang lahat sa loob ng Ju Academy ay maaaring makaramdam ng napakalawak na presyon na bumababa sa kanila. Napakaganda ng puwersa na halos lahat ng mga alagad ay lumuhad habang ang kanilang mga binti ay nagbigay dahil sa presyon. Mapahamak ito. Nakatitig si Lemuel sa isang tiyak na direksyon na may isang mabagsik na hitsura sa kanyang mga mata. Nagmadali siyang lumabas sa pangunahing bulwagan, at sinundan ni James ang malapit sa likuran niya. Malakas ang katawan ni James upang mapaglabanan ang labis na presyon. Samantala, huminto si Lady Wiccalia sa kanyang mga track habang nakita niya ang presyon ng cast sa Ju Academy. Naramdaman niya ang pagkakaroon ng isang malakas na magsasaka na lumilitaw malapit sa Ju Academy. Mabilis na nagpa siya ang Lady Wiccalia na manatili sa paligid at obserbahan ang sitwasyon mula sa labas ng universo ng Ju Academy. Sa isang lugar na mataas sa kalangitan sa itaas ng Ju Academy, isang itim na ulap ang nagsimulang bumubuo at dahan-daang lumaki. Kalaunan, ang isang matandang lalaki sa isang itim na balabal ay lumabas sa madilim na ulap. Ito ay Halianor, ang dakilang nakatatanda ng lahi ng Yeftero. Natagpuan kita sa wakas, 49. Nasugatan mo si Saint Yui mula sa lahi ng Yeftero at pinatay ang lahat ng 36 sa aming mga payong. Inaamin mo ba ang iyong mga krimen? Galit na galit si Halianor. Si James ay niniting ang kanyang mga browser. Hindi niya inaasahan na maabot ng Yefteris ang akademya sa lalong madaling panahon, at hindi rin niya inaasahan na makita ang Halianor doon. Ang tao ay dapat magkaroon ng hindi magagawang mga kapangyarihan na naatasan bilang dakilang nakatatanda ng lahi ng Yeftero, na siyang pinakamalakas na grupo sa 4 na sinaunang karera. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5434. Lemuel ay nagkaroon din ng isang mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagmadali siyang bumalik sa Ju Academy sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang marinig ang balita. Gayunpaman, ang kinatawan mula sa Yefteris ay pinamamahalaang dumating sa akademya sa loob ng maikling oras na iyon. Gayon din, nalaman ni Lemuel na naabot ni Halianor ang rurok ng huling yugto ng Holy Celestial Rank. Si Halianor ay malapit sa paggamit ng pagkumpleto ng banal na ranggo ng Celestial sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sigurado si Lemuel na makakaligtas siya sa pag-atake ng Halianor sa isang all-out na labanan. Sa kasamaang palad, matatagpuan sila sa Ju Academy sa ngayon. Kahit na si Lemuel ay may mga kasanayan at kapangyarihan upang maprotektahan ang kanyang sarili, hindi niya matiyak na ang kaligtasan ng lahat sa akademya ng sabay-sabay. Bukod dito, ang isang labanan sa pagitan ng mga magsasaka ng kanilang antas ay ganap na pakse ng Ju Academy. Si Lemuel ay nakatakda upang maiwasan ang lahat ng mga gastos. 49, o dapat ba kitang tawaging James Caden?
Si Holly Anor ay naglevitated sa kalagitnaan ng hangin at naayos na si James na may isang mapanghamak na titig. Sama-sama ka ba sa akin? O dapat ba kitang pilitin na sumunod? Panipi, si James ay sumulyap sa direksyon ni Lemuel. Maaari niyang sabihin kay Lemuel na walang balak na magsimula ng pakikipaglaban kay Holly Anor. Nalaman ni James ang parehong mga kapangyarihan at kakayahan ng kalalakihan. Alam niya na ang akademya at ang mga miyembro nito ay kailangang magdusa pagkatapos kung ang isang labanan ay sumabog doon. Ano ang gusto mo, matandang lalaki? Huminga ng malalim si James at nagtanong. Walang punto sa pagtanggi ni James sa mga pag-angkin ng Holly Anor dahil dapat na ibalik ito ni Yui sa teritoryo ng Yefteris at sinabi sa kanila ang nangyari. Gayun din, marahil ay narinig ni Holly Anor ang mga salita ni Lady Wikalia at nalaman ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni James. Sundan mo ako pabalik sa teritoryo ng Yefteris, at dadalhin ka sa paglilitis. Pinakawalan ni James ang isang panunuya. Nais mo akong pumunta sa isang pagsubok na hawak ng mga Yefteris. Sigurado ka bang gusto ng iyong mga tao na? Natatakot ako na ang mga Yefteris ay maaaring harapin ang mga kahihinatnan kung ang balita ay makukuha sa aking mga tao sa Thiegnostos. Dinala muli ni James ang Thiegnostos sa kanyang desperasyon. Sinusuportahan din niya ang kanyang utak upang makabuo ng isang paraan upang makatakas. Malinaw na nandoon si Holly Anor upang makuha si James. Ang Ju Academy ay hindi nahaharapin ang mga panganib na masira kung si James ay makakakuha ng malayo hanggat maaari mula sa kanilang universo. Samantala, ang iba pang mga miyembro ng Ju Academy ay nangahas na hindi gumagalaw ng kalamnan sa senseng ang nagbabantang aura na nagmula sa Holly Anor. Wala silang ideya kung sino ang mga pangunahin o kung saan sila nanggaling. Bukod dito, wala silang pahiwatig kung ano ang ginawa ni James sa madilim na mundo. Kahit na ang ilan sa kanila ay nais na subukan at magsalita para kay James, wala silang magagawa dahil sila ay lubos na napapagana ng aura ng Holly Anor. Hindi mo ako may intimidate sa pamamagitan ng pagbanggit ng Thiegnostos. Pinatay mo ang 36 sa aming pinakamahusay na mga kalalakihan. Kahit na ang pinuno ng Thiegnostos ay kailangang mag-alok sa aking mga tao ng paliwanag para sa brutal na massacre na ito. Si Holly Anor ay hindi nadama na pinagbantaan ng pagbanggit ni James ng Thiegnostos ng bahagya. Walang sino man ang maaaring mapatunayan ang pagkakaroon ng Thiegnostos hanggang ngayon. Sa makatuwid, si Holly Anor ay sineseryoso na isinasaalang-alang ang pagkuha kay James upang kumpirmahin ang kanyang mga paghahabol. Kung tunay na umiiral ang Thiegnostos, ang kanilang mga miyembro ay magpapakita sa teritoryo ng Yefteris upang iligtas si James. Kung hindi nila ginawa, kung gayon ang Yefteris ay maaaring mapupuksa si James para sa kabutihan. Itinaas ni Holly Anor ang kanyang kamay at nakabuo ng isang napakalaking pormasayon na nagspan ng buong Ju Academy sa hangin. Maaari niyang paksain ang lahat sa Ju Academy sa pamamagitan ng pag-activate ng pagbuo ng isang simpleng snap ng kanyang mga daliri. Hindi isang solong kaluluwa ang may iwan sa loob ng lugar maliban kay Lemuel at James. O Diyos ko! Anong ranggo ng paglilinang ang tao ay kailangang magmula sa gayong mga kapangyarihan? Paano sa mundo ang 49 na nagkakaroon ng puot ng isang tao na ganyan? Ang mga miyembro ng Ju Academy ay nanginginig ng hindi mapigilan habang naramdaman nila ang mga kapangyarihan ng nakamamatay na pormasayon. Nararamdaman nila ang kanilang katawan at kaluluwa na dahan-daang bumagsak dahil sa napakalawak na presyon na nagmumula sa pormasayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5435. Napatingin ka ba sa mga miyembro ng Ju Academy? Si Lemuel ay gumawa ng ilang mga hakbang pasulong at pinakawalan ang kanyang aura. Habang naaktibo niya ang ika-6 na yugto ng sining ng Filmsurge, si Lemuel ay nag-channel ng napakalawak na alon ng aura sa direksyon ng Holly Anor. Sa pamamagitan ng mga kapangyarihan ng sining ng Filmsurge, ang aura ni Lemuel ay pinahusay hanggang sa kung saan nalampasan pa nito ang potensyal ng aura ng Holly Anor. Wala akong balak na makagambala sa iyong gawa ng paghihiganti laban kay James Caden. Gayunpaman, natanggap ko dati ang gabay mula sa isang magsasaka na kabilang sa Temple of Thiegnostos. Sa makatuwid, hindi ko lang papayagan na ilayo ka kay James laban sa kanyang kalooban. Panipi. Alam ni Lemuel ang kwento ni James tungkol sa Thiegnostos ay lahat ng isang bluff. Gayunpaman,
Ito ay ang tanging paraan na naiwan para magamit ni Lemuel ang kwento upang mapanatili ang pag-iingat ng Yefteris at bumili ng mas maraming oras ni James. Samantala, pinalawak ni Lemuel ang kanyang aura upang masakop ang buong lugar ng Jew Academy. Ang kanyang aura ay sapat na malakas upang mapaglabanan ang pag-atake mula sa pagbuo ng Holy Honor kung nagpa siya ang huli na buhayin ito. Matapos pakinggan ang mga salita ni Lemuel, nagbigay ng snort si Holy Honor. Sige, sasamahan kita, sinimulan ni James. Ayaw ni James na makita si Lemuel na labanan ang Holy Honor para lamang maprotektahan siya. Kung mangyayari iyon, tiyak na gagawing target ang Jew Academy para sa mga Yefteris. Lantaran, si Lemuel ang nag-iisang karampatang magsasaka sa akademikong Jew na nanindigan laban sa mga mula sa madilim na daigdig. Hindi niya maprotektahan ang lahat ng mga miyembro ng Academy na nag-iisa ang kanyang mga kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang Holy Honor ay isa lamang sa maraming mga bihasang magsasaka na nagsilbi sa lahi ng Yeftero. Ang Yefteris ay maaaring palaging magpadala ng maraming mga magsasaka upang ibagsak ang Jew Academy. Tulad ng pagpapanggap ni James na sumang-ayon sa mga hinihingi ni Holy Honor, tahimik siyang gumawa ng isang boundary breaker run. Nang madama niya ang Holy Honor ay tila pinabayaan ang kanyang bantay ng kaunti, dinurog ni James ang rune at isinaaktibo ang mga kapangyarihan nito. Agad na nakapaloob si James sa mga kapangyarihan ng boundary breaker rune, at nawala siya mula sa lugar kaagad. Sa palagay mo ba ay maaari kang tumakas sa akin? Tumigas ang ekspresyon ni Holy Honor. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang daklat na paggalaw sa hangin. Kasabay nito, si James ay dinala sa isang malayong lokasyon na may mga kapangyarihan ng boundary breaker rune. Gayunpaman, ang isang napakalaking kamay ay lumitaw mula sa isang crack sa walang bisa sa likuran ni James sa susunod na instant, at nahuli ito sa kanya. Ang kamay ay dahan-daang lumipat pabalik sa crack at hinayla si James upang dalhin siya pabalik sa Jew Academy sa gitnang eroplano. Noon lamang, isang malakas na enerhiya ang nabuo at pinakawalan mula sa katawan ni James dahil nakita nito ang labis na presyon na nagmumula sa napakalaking kamay. Ang bakal na mahigpit na pagkakahawak sa katawan ni James ay lumuwag para sa isang split segundo dahil sa pagkabigla. Sa maikling oras na iyon, ginamit ni James ang isa pang boundary breaker rune at na-teleport ang layo mula sa lugar na iyon. Sinubukan ng napakalaking kamay na sunggaban muli si James, ngunit napalampas ito sa oras na ito. Sa halip, ang malakas na pagkakahawak ng kamay ay sum-iris sa nakapaligid na puwang na halos agad. Sa kabilang banda, pinunit ni James ang ilang higit pang mga runes ng boundary breaker at na-teleport sa isang ganap na lugar na mukhang dayuhan. Pagkatapos, mabilis niyang itinago ang kanyang aura upang maiwasan ang pag-iwan ng anumang bakas. Bumalik sa Jew Academy, hinayla ni Holy Honor ang kanyang braso. Siya ay lumitaw na labis na inis habang sinumpa niya ng malakas, "Darn it." Nagbigay si Lemuel ng isang maliit na buntong hininga nang makita niya na pinamamahalaang ni James na makatakas. Ibinaling niya ang kanyang mga mata sa Holy Honor at sinabi ng patag, "Sir Holy Honor, sa palagay ko kailangan mong muling isaalang-alang kung dapat mong mahuli si James Kayden. Maaari mong ilagay ang peligro sa buong lahi ng Yeftero. Ang lahi ng Yeftero ay maaaring ang pinakamalakas na grupo sa mga apat na sinaunang karera ng Dark World. Gayunpaman, ang madilim na mundo ay isang malawak na lugar na may maraming mga hindi maipaliwanag na lugar. Maaaring may mga bagay na hindi pa alam ng mga Yefteris." Si Lemuel ay tila mas nakaka-relax ngayon kumpara sa kung paano siya ilang minuto lamang ang nakakaraan. Maaari niyang sabihin sa Holy Honor na naglakbay sa Jew Academy para kay James. Ang lalaki ay hindi nagpakita ng pagsalakay sa mga mula sa Jew Academy. Tumigil si Holy Honor na ilabas ang kanyang aura sa sobrang lakas. Pagkatapos, dahan-daang ibinaba ang kanyang sarili sa lupa sa labas lamang ng pasukan sa pangunahing bulwagan ng Jew Academy. Si Lemuel ay naging materyoso sa tabi niya. "Ano ito ngayon? Gusto mo bang manatili sa paligid at magkaroon ng paglilibot sa aming akademya?" Si Lemuel ay nagtapon ng Holy Honor ng isang sulyap.